Mga kababayan, marahil nagtataka kayo o nag-iisip kayo kung bakit tila nahumaling o lubos akong nainteresado sa pagsusuri ng mga bersikulo sa Biblia. Sa halip na basta na lamang sumunod sa mga ipinag-uutos nito. Nais ko pong ipahayag sa inyo na minsan din akong naging bahagi ng iba't ibang sikta ng relihiyon. Minsan din po akong nakulong ang aking isipan at damdamin sa loob ng mga talata ng Biblia. Ngunit sa paglipas ng panahon, dinala ako ng aking karanasan sa isang mapanuring kaisipan. Ang aking pagsasaliksik ang naglabas sa aking utak mula sa kahon ng mga bersikulo, minsan kong itinuring na sagrado at banal. Dito ko natutunang mag-isip ng malaya, walang kinakatigan o bias. Hindi ko po itinatakwil o itinatapon ng Biblia, bagkus gumagawa ako ngayon ng mas malalim at iba yung pagsusuri sa bawat paksa nito, sapagkat may nakikita po talaga ako na dapat nating suriin. At kung kayo po ay magsusuri din, mas higit pa po siguro ang kaya nyo makita ang mga dapat pangpag-ibayuhan ng pagsusuri para sa akin. No? Bakit? Dahil naniniwala po ako na malaki ang koneksyon ng Biblia sa kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan, sa politika, negosyo, edukasyon, mga polisiya, batas, at maging sa ating kapaligiran. Ano? Buhay at kaligtasan ng tao ang usaping madalas ilapat ng mga tagapagturo ng relihiyon. Kaya naman, mas marapat lamang na paigtingin natin ang pagsusuri sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan upang maging balanse ang ating pagkaunawa. Makabubuti na tayo mismo ang magsuri at huwag nating iasa lamang sa mga nakatayo sa pulpito ang pag-unawaan ito. Ang mga nagpapaliwanag sa pulpito ay mga tao ring hindi maiwasan na may sariling interes, na pinoprotektahan o may personal na bias. Isipin ninyo, ang kapasidad at kalidad ng utak ng taong nakatayo roon ay kapareho lang ng sa iyo. Walang pagkakaiba. Dahil kapag inasa mo sa iba ang iyong pagkaunawa, magiging biktima ka ng mga guni-guni ng sinaunang kapanahunan na nabubuhay ka sa kasalukuyan, ngunit ang isip mo ay nakakulong sa kapaligiran ng mga taong sumulat ng Biblia libo-libong taon na ang nakalilipas. Ang masakit pa rito, ang magiging paraan mo sa paglutas ng mga modernong problema ay ang pormulang naisip ng mga apostol na nabuhay sa magkaibang panahon. Isipin ninyo, kung buhay ang mga apostol na iyon ngayon, baka maging sila ay pagtawanan ang paraan ng pag-iisip natin. No? Yun po ang dahilan kung bakit. Sapagkat ang ating pong mga pananampalataya, nais ko pong paunawa sa inyo na ang inyong lingkod ay hindi po ako naglalayon na magtayo ng relihiyon. Hanggat maaari ako po ay umaapila sa aking mga kababayan. At sa sangkatauhan na huwag na nating dagdagan ang relihiyon na magiging dagdag pasanin ng utak ng tao. Sa halip, suriin po natin ito ng malaya upang makita natin at mapatunayan mismo tayo sa ating sarili mismo na pagsusuri. Tayo ang makapagsabi kung dapat ba talaga natin itong tindigan ng mahigpit na kapit at kaya natin sabihin ito ay talagang kailangan nating ipamana sa susunod na henerasyon at hindi nila tayong masisisi sa ating gagawin. By the way, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.
At naway nakapagbahagi ako sa inyo ng mensahe upang maintindihan niyo po kung ano ang direksyon, kung bakit ako ay nasa ganitong mga diskurso, ang aking mga inilalabas na content sa digital na mundo. Once again, the power of the brain be with you always.